Gandang araw at tutuloy na nga natin ang ating kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay dito sa abroad, lalo na dito sa Italy at saka sa Canada. So, nabanggit ko nga nung una tungkol sa discrimination. So, dahil madami-dami rin mga experience si Inday tungkol dyan, at hindi makamove on. Dahil na rin siguro sa likas nating katangian na napakasensitibo sa kilos at saka sa salita, kaya ganun na lang na hindi matanggal sa isip ko yung mga bagay na yon. At ganoon naman talaga yung mga katangian ng mga sensitibo, mahirap maka-move on, kumbaga. So, meron pa nga yung case at ito yung sinasabi ko na kailangan mo talagang pag-aralan yung salita nila dahil nung bago pa lang ako dito sa lugar kung saan ako ngayon nagtatrabaho ay hindi pa ako masyadong marunong magsalita at saka nakakaintindi. So inutusan ako ng amo na bumili ng tinapay at sa paniderya ay yung dalawang nagtitinda ay kasarapan ng pagkukwentuhan. At nung hindi ko nga may bigkas ng maayos yung bibilhin ko ay nagkatinginan at salatang nangiinsulto yung mga ngiti nila. So hindi lang naman ako yung mga nakaranas ng ganon. Meron din na nakapagsabi sa akin na kapwa nating Pilipino na ganon din. Pero ang kaibahan lang siguro ay kaya na nilang i-defend yung sarili nila. At kaya na nilang sagutin. Dahil ako noon hindi pa nga masyadong marunong ay umaalis ako na masama ang loob dahil na-offend at minsan nagsusumbong na lang ako sa amo na naiiyak-iyak. Ganun kasi ako pagka nasasaktan. At sabi nga ng amo ko, sabihin ko daw sa susunod na gawin pa sa akin na subukan nilang pumunta sa lugar ko at subukan magsalita sa wika ko kung kaya nila. At meron pa ang case na naman sa tindahan din ng tinapay. Yun naman ay marunong na akong magsalita kahit papano. So dahil nagmamadali ako na pumasok sa trabaho at late na nga ay nadatnan ko ulit na nag-uusap yung tindera at saka isang kaibigan. At naisturbo ko yung pagkukwentuhan nila. At nakiusap ako kung pwedeng pagbilhan ako ng tinapay at nagmamadali nga ako. At tinignan nila ako pareho ng kausap ng masama. At tinapos talaga yung pagkukwentuhan bago ako pagsilbihan. So dito hindi uso or hindi ina-apply yung customer is always right. Pero pag ginawa naman nila sa kalahi nila, syempre yung kalahi nila ay makakarinig sila ng salita. Pero dahil nga estranghero tayo, hindi tayo masyadong nakakapagsalita, so pasensya na lang, mga ganon. At meron pa nga yung isa, ito naman ay nung ipinanganak ko yung aking anak. Sa hospital ay hindi ako pinapansin. So sa room, 3 kami, 2 kaming estranghero. At yung isa ay talagang hindi pa nakakaintindi at nakakapagsalita dahil bago pa lang dito sa Italia. So yung isa ay Italiana na pareho kaming mga bagong panganak. So kapag nagra-round sa umaga yung doktor at saka mga nurses at itinuturo kung paano pagpapaligo ng bata at paglilinis ng pusod, ay yung Italiana lang yung kinakausap. So kami nakikinig na lang din at pero yung Italiana na ang nagsabi na sa kanila na marunong din or nakakapagsalita at nakakaintindi rin ako ng Italiano, pero dedma lang. Sabi nila gayahin ko na lang or tignan ko na lang yung ginagawa nila. Marami pang mga cases na nakakasama ng loob at yung napansin ko dito ay hindi ka pwedeng magdunong-dunungan kahit ano pa yung nalalaman mo dahil hindi ka talaga mananalo sa kanila. So
Sa lahat ng ito, siguro na itatanong niyo kung bakit pa ako nandito, bakit ako nagtitiis, kung hindi ko rin naman, or marami akong reklamo na nakatira dito sa Italia, ay dahil na rin sa kadahilan ng para sa pamilya, syempre, lalong-lalo na sa future ng anak ko. Kahit na nga ilang beses na din akong sinusuyo ng aking mga kapatid doon sa Canada para magkasama-sama na kami. Pero katulad ng sabi ko, una muna yung pangarap ng anak ko bago yung pangarap ko. So, ngayon na nakuha na rin yung kahit papano yung ritmo ng pamamaraan ng edukasyon dito ng aking anak ay kinakaya din niya kahit papano. So, yun yung pinaka-dahilan kung bakit nandito pa kami ngayon sa Italia. So, actually, yung anak ko, nung hindi na rin niya, may time na hindi rin niya kaya, at hiniling sa akin na umuwi na lang kami ng Pilipinas, basta magpakalayo-layo dito. Pero naisip ko, wala naman kaming ikabubuhay sa Pilipinas. At wala pa naman kaming ipon, wala kaming trabaho, sa Pilipinas. Hiniling din niya na pumunta sa Canada, pero hindi naman yun ganun kadali. Kailangan ng maraming proseso, kailangan ng pera para matustusan yung mga yung gusto niya na mag-aral doon, katulad ng kanyang pinsan na isinakripisyo din ng aking kapatid para lang matapos ang kanyang pag-aaral na hindi niya natuloy dito. So sa susunod ay yun naman ang ating pag-uusapan tungkol sa edukasyon, kung paano ang pamamaraan naman dito at ayun. So yun yung mga napansin ko. So sa Canada nga ay doon ay na-apply yung customer is always right, na meron pa nga daw yung kwento, or meron pa yung kwento ng aking mga kapatid na kahit na bibili ka ng appliances or mga pagkain na at gusto mong isole kahit nagamit mo na or nabawasan mo na yung pagkain, pwede mo pang isole, na napaka-imposible dito na mangyari dahil kung wala kang mapapatunayan kung bakit mo isinoli yung isang bagay na binili mo ay hindi papalitan or hindi ire-refund yung pinambili mo. So, yun yung mga differences. At ang isa pang kinaganda ng Canada ay binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral yung mga nakatira doon. So, base sa karanasan nga ng aking kapatid na nanggaling na dito sa Italia, na nagtrabaho ng more than 20 years din, ay pumasok bilang kasambahay, caregiver, caretaker, tagaluto, cleaner, ay sumubok at napumunta or mag-iba ng bansa, at doon nga ay for good na sila doon. So nag-aral siya, ngayon ay office girl na sabi nila more stressful, pero sa aking kapatid ay kakaiba. At eto nga, tapos na tayong magluto. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin at hanggang sa susunod. Bye!